In-stage ako ng... Ha? Huwag mo akong kulitin. Tapos tinurukan niya ako ditong 29. Tapos nakulong din ako. Diyos talaga. Number 1. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos eh. Kahit nga sa bago matulog ako, takot ako eh. Hindi pwede hindi ako magsasorry sa lahat ng kasalanan ko. Kasi baka mamaya patay na ako bukas. Hindi ko na sorry, di impyerno ako. Tangina mo, kumili pa rin eh. Guys, welcome sa another Quarog Talks Episode 3. Ang ating guest ngayon, si Bagro. Champion, guys. Hello, guys. Colored category nung Ink Tribe 2. Nagulat kaming lahat kay Zaldrin kasi biglang boom! Nanalo na yung champion. Welcome natin! Shout out sa mga nandito, si Boss Shorty! Woo! Dex, tsaka girls. Kumusta? Bagro, Dubai Tattoo, Zaldrin sa Instagram, di ba? Check nyo guys. Sa amin kasi, ang tawag namin sa kanya, Bagro. Which is, apelyido mo yung Bagro, di ba? Oo, apelyido. So, saan ka pinanganak? Batangas pala. Akala ko sa Mindoro. Nung isang araw ko lang nalaman. Bakit? Nung kumuha ulit ako ng passport, sabi sa akin nung parang cashier doon, Sir, Batangas City ka pinanganak, hindi sa Mindoro. Teka, ilang taon ka na ba? 33. Sa 33 years mo yan, hindi mo alam kung saan ka pinanganak? Hindi. Pinanganak ka sa Batangas. Batangas. Mag-isa mo lang sa pamilya. Oo. Pero lumaki talaga ako Mindoro talaga. So pinanganak ka sa Batangas tapos lumipat kayo ng Mindoro. Nung yung magulang ko. Nag-migrate sila sa Nag-migrate sila sa isa. Sabi, ayoko na, petition mo na. Okay. Tapos doon ka na nag-aral sa Mindoro. Oo, sa Mindoro na. So, buong elementary mo, Mindoro ka, di ba? Nung Mindoro. elementary ka, meron ka bang sa mga art dati? Parang, drawing lang din ng mga uso naman eh. Pag bata ka yung Dragon Balls, di ba? Laro-laro lang. Oo, yung drawing sa mga notebook. Pero walang intention na. Wala kang ibang hobby nung elementary ka? Wala, laro lang talaga. High school? Wala rin sayaw. Sumasayaw. Dancer ako dati. No? Dancer ka talaga? Oo. Sa labas naman, hindi naman sa school mismo. Tapos parang nagtuturo ako sa mga, pag yung mga parang intrams. Parang may grupo ka rin doon noon? Parang pagka leader ako noon eh. Gangster. Hindi, ba naman ako? 4 na beses ako third year eh. Bakit? Wala, loko-loko ako nung high school eh. Yung hindi ko pa natapos sa school ko yung third year, napalipat ako na ibang school. Nakikout na talaga ako nung pa-4. Palipat-lipat ka ng school? Napaway ako sa gwardiya. Pero yung buong high school mo, yung pagsasayaw lang ginagawa mo talaga dati? Or may iba pang mga... Sayaw lang yun. Sayaw lang. Harlem, yun uso nun eh. So sa hip-hop community ka? Hip-hop. Rap, ganyan, mga ganyan. Hindi ka pa nagtatattoo nun, high school? Hindi pa. Wala ka pang balak magtattoo? Wala. Malayo. Sobrang layo. Wala? Sobrang layo. Sayaw. Wala. Pero nagda-drawing ka pa rin noon? Wala talaga. Elementary. Wala yung parang elementary normal na ng bata. Kung parang drawing okay. lang. College? Hindi na ako nag-college eh. Hindi ko tinuloy. Masok lang ako ng mga ilang buwan lang. Anong course? Tinuloy. Para sa Marine din. Marine? Oo. Pero nung tumigil ka, nagtrabaho ka? Oo, daming trabaho. Anong trabaho? Waiter. Sa mga club? Oo, sa bar nun, sa bar. Mga ilang years yun? Mga 1 taon lang, ganun. Continuous ka nagtatrabaho noon? Hindi, tambay din halos. Tambay sa tatuan. May tatuan lang siya na Georgian. Nagtatatua lang si Georgian. Tumatambay ka lang doon pero wala kang balak? Wala talaga akong Nood lang. Oo, patatu. Ito, sinatulong ni Georgian doon. Shoutout ulit, Georgian, grabe. Si Georgian, dami natulungan ni Georgian, no? Georgian talaga. Saan ka nag-start? Paano ka nainganyo sa tattoo? 2014 ako eh. 14. Ay ang tagal ko na siyang kasama, nagtatattoo siya. Hindi naman ako nainganyo eh. Parang wala talaga sa plano ko. Tapos nakikita ko pala sila Shorty. Matagal mo na talaga silang tropa na talagang tambay si Jordan, ka lang. simula pagkabata talaga. Magkababata talaga. Isang street talaga kami.
Magkapit-bahay kayo ni Oo, George. kasama ko magnakaw yan. Magnakaw. Tangin na, kami yan, every 3 days, nagpapalit kami ng kulay ng buhok. Kasi may parang Parang hindi ka makakilala? hindi, may parang grocery store na paborito namin pagtripan na kung ano ng mga gano'n, pang kulay ng buhok. Nagpapalit kami. Ninanakaw niyo yung pangkulay ng buhok. Kaya ako namin yung na-trip namin, bata kami. Okay. Tapos kaya may tindahan kasi doon na lagi kong binibila ng alak. Ang tawag sa akin, nakilala na ako, si Light Mahogany. Light Mahogany yung kulay ng buhok. Ang tawag sa akin, Light Mahogany. Pero hanggang sa nung naging binata na ako, si Light Mahogany. Yun yung Paano ka nag-start? Nung balik tayo doon sa usapan natin kanina. Kasi nung una, sama-sama lang ako kay Georgen. Parang tao niya ako pag nagpapa-event siya sa Manila. Event organizer siya eh. Sinasahuran ka niya? Oo naman. Yung tattoo event? Mga tattoo event. Pero hindi naman parang ako na mag-tattoo. Parang may isang time lang na nasa Puerto Galera na ako noon. Ang hanap buhay ko naman ng sugal. Sugal? Sugal talaga. Ako may pasugal pa rin sa Puerto Galera. May pasugalan ako doon eh. Anong sugal yan? Lahat tong itmadyong. Lahat? Oo. Nung panahon na yun, wala pa naman akong anak. Wala pa akong pinagkagastos ang iba. Wala akong magawa sa pera. Sugal talaga? Parang gustong bumili ng pantato. Okay. Yun. Doon ako nagsimula. Tapos may kumuha na agad sa aking shop. Saan ka bumili? Tao lang din eh. Second hand. Second hand. Tapos saan ka nag-start? Sinong unang tinatuan mo? Mga babae doon. Marami doon mga prosti na babae. Sa shop ni Georgen? Hindi, walang shop nun, bahay-bahay lang nun. Okay. So nagtayo ka ng shop mo sa bahay nyo? Hindi, parang may... Pumupunta ka sa bahay nila? Oo, parang may staff house doon yung mga babae. Okay. Tinuntirya mo talaga yung mga chicks? Tapos, tapos in-adopt na ako kinuha ko ng shop. Ang kumuha sa akin yung artist din. Na parang narinig ka nila, ganyan? Tropa ko. Hindi naman narinig. Alam niya kasi parang beginner ako. Kumbaga, pagpasok ko ng shop, ang ginagawa ko pala mga lettering pa lang. Pero anong shop yun? Mystical Tattoo. Mystical Tattoo. Sarado na yun. Sila yung mga nagturo sa'yo? Wala rin, wala din? Talagang... Wala nagturo sa'yo? Nakikita ko na rin ni Georgen. Ganito. Mga basic, gano'n? Oo, tama, mali. Ang pinagpraktisan ko kasi doon, mga Koreano talaga. Tapos may mga... sa inyo kasi madaming mga... Sa Puerto. Sa Galera, no? Tapos, ang minimum ko nga nun, isipin mo, para sa beginner, 2,000. Oh? Kaya pagbaba ko ng mismo sa amin sa Kalapan, hindi talaga nagtatato, suplado ako. Ano yung papatato sa'yo? 300. Doon ako sa Puerto, 2,000 minimum. Si JC Palad, di ba kilala mo rin? Talagang niyayaya rin ako doon. Di ko alam kung bakit di ako napadpad doon. Ito ang na-meet ko noon, si Shorty. Pinapanood ko ba? Event ni Georgen. Yung tatuan pa sa labas. Diba? Yung walang aircon. Tanginang yung may mga bar. Galing kaming Baguio. Yung may mga bar sa palibot. Yung yun na yun. May mga... Nandun ako nun. Kaya nga sabi ko magkakasama pala tayo. Kita ko si Holmes, ang daming incaps niya. Si Holmes, nanalo siya sa black and gray. Tapos, paano na ginagawa to? Doon ko diba? Doon 8 incaps sa puro itim. hindi pa marunong magtattoo. Yung opaque na black and gray siya ang unang nakita ko noon. Opaque ba yun dati ginagawa mo nun? Wash lang pala. Parang di pa masyadong. Pero ang daming incaps niya nun eh. Talaga pinapanood ko rin. Hindi ko naintindihan. Siyempre, di naman ako magtatattoo nun eh. Paano maintindihan? Paano kaya ito natatandaan? siguro may bilang itong hanip na ito. Parang gano'n. Talagang kuhan ko rin yung mga gawa niyang black and gray dati. Sinusundan ko si Shorty dati. Madalas din sa amin. Nababa rin siya madalas sa amin. Ako lang yung taga-Baguio bumabiyahe talaga nun. Si Georgen, na-meet ko kay JC. JC Palad. Si JC Palad talaga ang na-meet ko una sa La Union. Tapos dinala niya ako sa Manila. Sa tattoo? Oo. Kaya doon ko nakilala si Georgen. Paano ka nagsimula? Bigla ako yung tinanong. So, yung mga una mong tinatuan, mga babae. Mga babae doon. Mga siguro buwan lang. Nasa shop na ako. Yung lugar kasi na yun, yung doon sa Puerto, yung pinakalugar na na-stayan ko. Yun yung parang Malate ko sa Maynila. Okay. So, matao talaga. Oo, parang para sa mga babae lang din yung para pinuntan lang. Okay. Okay. Naintindihan ko na. Okay. Yun. Ano yan? 2015 nata, parang 15. Oo, 15. Nung nag-start ka, simula na nag-start ka, ilang years ka doon sa Galera? 2, ganun. 2 years. So, 15 saka 16 yun na yung pinaka... Tattoo lang. Paborito ako ng boss ko. Ang galing ko kasi sa ganun eh. May katapat kasi kami shop.
Kahit naging kwero doon sa kabila, kaya ko pang papuntahin sa akin. Ah, okay. Natuwa siya sa'yo. Oo, kasi parang masusulat ko raw lagi yung kliyente ng kabila. Isinesen ko lagi kay Georgian yun. May ginawa pa nga ako doon, pugita, na parang calamares dito. Sabi sa akin ni Georgian, ano yan? Pinapula-pula ko lang, di ko naman alam ginagawa ko eh. Parang unang best ko lang mag-black and gray nun eh. Pero naisip mo na talaga na, shit, ito na yung gagawin kong trabaho kasi kumikita na ako dito. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Parang, Iba ang pangarap mo noon. Parang iba ang gusto mong gawin. Hindi naman. Parang three things pa rin. Parang gusto ko nga nun mag-aral uli. Parang gusto ko lang pumasok. Gusto ko magkatrabaho. Ano talaga ang gusto mo na kontiryahin noon trabaho? Wala talaga. Wala. Gusto mo lang talaga mag-aral? Oo, parang gusto ko mag-aral nun. Pero wala naman akong pangarap nun na ano. Kasi wala pa lang akong anak eh. Hindi pa ako masyadong pressure nun kung anong meron dyan. Sa akin, oo. Oh. Go with the flow ka lang. Sa akin, oo. Wala kang parang point na kakariring ko na to. Meron naman. Kakariring ko na tong tato, ganun. Meron naman, pero hindi siya ganun ka, parang ginagawa ko siya nun para talaga sa pera talaga. Pera lang talaga. Wala akong pakialam nun kahit anong itsura ng gawa ko eh. Basta importante. Basta importante may pera. Kahit kilay, nagtatato ako nun eh. Hindi pa uso yung microblading. Nagkilay ako nun sa Koreano. Dito, ganito kapal lo. Anong needle mo? Anong needle mo? Shader talaga. Itim. Itim talaga. Itim na itim. Solid. Sinigurado kong di mabubura. Galera rin ba yung shop ni Jorgen? Hindi. Sa ibang lugar? Kalapan pala City kami mismo. Sa city kami mismo nakatira. Hindi naman siya nagtatattoo doon sa shop mo or... Hindi. Oh, si Georgia may market na may sarili sa amin eh. Oh. Kalapan talaga siya. Kalapan, oh. Anong year ka nung pumunta ka dito sa Dubai? 2023. So from 2016, nasaan ka nun? Nandun na sa amin. Sa Galera lang, dire-diretso yun. Galera, mga 2 taon ako sa Galera. Basta tanggal ako doon sa shop. Bakit? Gangster daw ako eh. Masyado ka rockstar ha. Nagbakasyon ako. Kasama niyakaga ko ng Georgian, White Beach. Ah, nagbakasyon ka tapos nagalit yung boss mo. Ubus-ubus pera pa ako. Saktong Holy Week noon. Ang daming kliyente noon. Saya-saya pa namin nila Georgian. Tinawagan na ng boss ko. Wag na raw pumasok. Tapos pagkatapos nun? Uwi ako ng Kalapan. Kasi hindi mo kakayanin yung cost of living doon sa Puerto Galera. Pag wala kang trabaho. Pag normal na trabaho lang. Mahal doon. Oo, mahal. Yung tinitirhan mo doon, talagang nagre-renta ka talaga na yung normal na ano? May apartment. Nakatira ako sa isang bahay na kasama ko yung 5 babae. Na parang sila yung mga nanay-nanayan ko. Nanay-nanayan mo? Chicks mo? Hindi, parang mga nanay-nanayan ko yun. Okay. Akala ko 5 chicks mo. Nung bumalik ka na sa Kalapan, nagtayo ka ng shop doon? O hindi. Bahay ka lang? Wala. Ampon ako ni Georgian. Nagtattoo ka sa kanya? Hindi ako masyadong nagtatattoo nun. Parang mahina naman nun eh. Ang lang namin, ang hassle namin nila Georgian, parang wala. Kung ano lang hassle namin. Yung tattoo naman, di mo siya pwedeng pambuhay nun eh. Kasi hindi siya ganun kalakas. So, kalakas. Kumbaga parang kami, yung tattoo namin, ito lang talaga. Hindi yung talagang natural na trabaho namin. Iba talaga yung diskarte namin. So, nung nagtattoo si Manong doon, kasama ka rin? Andun ka rin? Malayo pa yung kay Manong. 2018 yata. Si Manong nagtatattoo kay Georgian, may sarili na ako shop nun sa bahay. Sa bahay mo? Oo. 2018? Pero ako, hindi ako nagtatattoo nun. Tumigil ako. Tigil talaga ako, kasi tigil. Wala akong ginagawa. Paano nangyari? Sugal-sugal lang ako. Sugal-sugal lang. Ah, okay. Ano nung kasi pagdating ko ng Kalapan, parang hindi ko pa na-adapt yung presyo. Parang, siyempre, galing ako sa mga Tapos hanggang sa na-adapt ko, nagtatattoo na ako. Nakapagtattoo na ako, may nagkakakliyente na ako. Siyempre, wala magtitiwala sa akin. Kasi ang kengkoy-kengkoy ko nga. Tapos, biglang artist ka na, pagpunta mo ng Kalapan, umalis ka dito ng tambay, artist ka na, magbalik mo dito. Wala naniniwala. Wala naman masyado pa. Wala ako masyado. Talaga, hindi naman katulad doon sa Puerto na, hindi naman ako kilala ng mga Koreano eh. Kasi anong year pumunta si Georgian dito sa Dubai? 18, di ba? 18. No. Nagsabay ata sila Hindi, sumunod si Manong pala. Sumunod. Si Georgian kasi pabalik-balik si Georgian, di ba? Sa sapatos yata, no? Oo, yun, maalala ko na. Kasi nung 2018, nasa Garhood ako. Dinalaw ako one time ni Georgian. Ang shop ko noon sa villa ni Manong Ray. May nirent silang villa doon sa Garhood ng ate niya. Tapos may extra ang kwarto. Doon ako nagtato. Doon ako nagtato. Oo.
Tapos doon ako pinuntahan ni Georgian dati. So 2018, nasan ka nun? Nandun pa rin, Kalapan. Sugal-sugal lang. Sugal-sugal lang. Yun yung hustle ko nun. Tsaka bilyar siguro, no? Hanggang 2023. Hindi kasi ako pinapunta ni Georgian pa dito nun. Bakit? Malakas pa yung kita ko dun. So, Tinatanong niya. pero niyayaya ka nun dati na, tara, dito tayo sa Dubai. Hindi. Sabi sa akin ni Georgian, sasabihan mo ako pag hindi na okay yung kita mo dyan. Sa akin na dadalhin dito. Kasi nung lakas ng pasugal ko talaga eh. At saka online sabong ko. Parang ang tawag doon? Agent. Agent ako. So madami kang commission. Ang dami, oo. Kahit hindi ka kahit talo, ang dami. Kahit hindi ka pumupusta, meron at meron ka, no? Oo. Tapos parang may isang na wala na kita. Ako Georgian. Natalo ako na isang gabi ng kulangan 300. 1,000? Shit. Sabi ko kay Georgian. Anong sumbong ako sa kanya, parang sumbong. Online sabong. Online sabong? Dahil dito sa Jack Daniels. Kasi nga ako, hindi ko alam, sugal na pala akong sugal. Kaya umabot na ng 300. Pero malakas na ako talaga magsugal nun. Ang dami ko talaga tinalo sa online sabong. Sa sitwasyon mo nun, parang naramdaman mo na addict ka talaga sa sugal? Oo, nung panahon na yun. Kasi ang lakas ko rin kumita sa sugal. Ang kinikita ko nun sa isang araw, mahina sa akin ng 6,000. Malaki, no? Mahina na yun sa isang araw nun. Oo. Tapos nakahiga lang ako. Kaya tamad ako. Ang ginawa ko, yung parang yung, sabi nga nila, pag trabuhin yung pera para sa'yo, ang ginawa ko, kumuha akong 2 motor. Tapos kumuha ko ng 2 tao, taga-singil ko. Di, parang may sarili akong food panda. May utos-utos ko naman. Tapos sweldo ko araw-araw. Galing, no? Dumaan lang din ako dyan sa sugal. Pero hindi ako na-addict. Hindi naman ako addict. Meron kasi yung time na talagang pagka natalo ka, gusto mong bawiin. Yung dodoblehin mo yung ano mo, di ba? Yun yung nangyayari sa akin. Yun yung nangyayari sa akin. Yun nga, doon mo na malalaman na putang ina, addict ka na. Hindi pa rin ako tumigil nun. Nung parang... Tinry mo pa rin bawiin. Oo. Parang nagsusugal pa rin ako. Pero ang nun, parang may isang araw lang na isip ko na parang paulit-ulit ang ginagawa ko. Parang mananalo ako ngayon. Kinabukasan, tatalunin sa'yo, mas malaki. O kaya mananalo ako ng ilang araw, gagastusin ko lang din naman sa wala. Parang ganoon paulit-ulit. Tapos yun, nagsabi lang ako kay Georgian. Nagsabi ka na magtattoo ka na lang. Hindi, Jen, punta na ako dyan. Wala namang mangyayari sa buhay ko dito. Okay, so siya ang nag-visa sa'yo? Georgian. Rekta ka sa bahay niya? Oo, shorty sa mundo sa akin eh. Anong year yan? 2023. 23. Merong time na umuwi si Georgian, di ba, ng COVID? Yung matagal siya sa Pilipinas. Kayo rin ang magkakasama nun? Sa amin naman siya lagi eh. Kami lagi halos magkakasama eh. Tapos kailan siya nakabalik ng Dubai? After COVID na? Oo. Kasi COVID pa rin noon nung nakabalik siya. Parang magkakasama sila naman ng COVID dito eh. Tapos umuwi siya. Oo. Pero na-lockdown daw siya doon sa Pinas ng mga ilang buwan, di ba? Mga ilang buwan. Napatagal, Paano ka nag-start dito? Kay Georgian din. Sa loko ni Georgian. Binibigyan ka ng kliyente? Bigyan ni Georgian kliyente. Tinuruan ka niya sa diskarte. Ano yung mga unang-unang tinuro niya sa'yo? Para sa mga audience lang na yung mga bagong nagtatato dito sa... Paano yung picture? Kung paano mo ilalatag sa SOCMED. Kung anong oras mo dapat siya nilalatag sa SOCMED. Yun. Oo nga, ang ganda nung yung Instagram mo eh. Chinek ko kasi nung isang araw yung Instagram mo. Ang daming views ng mga reels mo. Ang bilis, no? Saka hindi mo sineryoso, no? Tapos pagdating mo dun sa Ink Tribe, champion ka kaagad dun. Hindi. Teka lang, ano yung unang sali mo? Ng copy? Oo. Sa Pilipinas, sumasali ka na nun? Oo, sumasali na. Okay. Tapos dito, yung una mo dito? Yung sa'yo. Yung uno. Yung sa'yo pa lang sinasalihan ko dito eh. Hindi ka pa Desert Ink. Hindi ko kasi alam kung kailan ka dumating eh. Pero bago ka pa lang pala nung 2023. Anong buwan yun? March. Na-shofty sumundo sa akin. No? Pinakita niya sa akin. Night market niyan pa. Ang ganda niyan. Ang ina, libre ako ni shorty ng chai. Kala ko galanti shorty. Puta piso lang pala. Yun yung Anong unang impression mo sa Dubai? Nung nakapunta ka dito? Hindi ako mapaniwala. Bakit? Nasa Dubai ako. Hanggang ngayon. So wala ka talagang parang plano umalis ng Pinas? May plano, kaso hindi siya ganun ka sa akin. Yung parang hindi siya ganun na, parang pangarap. Wala nga akong ganun eh. Wala kang pangarap kasi nun, no? Oo, pero parang hanggang ngayon, parang ako, putang ina, nasa Dubai ako, parang ganun. Minsan, pag naglalakad ako mag-isa, nasa Dubai na ako, tambay lang ako sa Pilipinas. Pero pasalamat ka kay Georgian. Oo, sa lahat.
Ang dami natulungan ni Georgian talaga, no? Bibihirang katulong nung gagawa ni Georgian. Pag salo pa lang sa amin lahat, 3 kami agad eh. Ikaw? Si Delio at si Adolf. So, okay. matik 3 kami bibigyan niya dapat ng kliyente. Paano kayo nakarating pala dito? Thailand. Cross country. Yung event sa Thailand. Nung una kasi, upload ako pa Malaysia. Sabi kasi ni Georgian, pag ramdam mo, gigipitin ka na, sagutin mo ng balagbag. Eh, di sinagot ko yung immigration. Sabi sa akin kasi, sabi sa akin, mag-ano ka sa Malaysia? Magbabakasyon, bakit bawal? Upload. Maangas ka, ha? Maangas ka, upload. Tapos, nung pagbalik mo, hindi naman nakita yung offload. Kasi Hindi, nakita pa rin. Nakita yung offload, di ba? Pero sinigurado ko na yung pagbalik ko. Kumbaga, kompleto na ako. Kasi yung unang alis ko, parang hindi pa rin masyadong... Wala kang Hindi trabaho. pa rin sisinkin sa akin na aalis ako. Parang hindi pa rin ganun ka... Kasi chinecheck kasi nila kung may babalikan ka sa Pinas. Eh. Oo. Diba? Ano yung mga pinakita mo? Ano yung hiningi sa'yo nung... Yung una? Yung pangalawa na? Yung pangalawa, tattoo artist talaga. Pinakita mo talaga yung shop ako. talaga. Tapos may shop. Nagtatattoo Yung ako. shop mo may permit? Wala. Oh. Hindi ganun kahigpit nun. Hindi ganun Kasi kahigpit. yun yung panahong yung sa Thailand nung 2023, yun yung panahong parang pinagtatalunan sa kongreso sa immigration ni Rapi Tulfo. Kaya parang tiyempo yung alis namin, ang dami nakalusot talaga nun. Hindi ganun kahigpit. Kasi question yung immigration. Question yung immigration. Makikita mo na yung immigration, parang ang luwag-luwag. Luwag, dinire-diretso. Oo. Swerte mo, no? Swerte nga, ang dami namin eh. Para sa'yo talaga. Para sa inyo talaga. Pero ilang kayong pumunta ng Thailand nun? Madami kayo? Sumabit ako doon sa isang shop, alcoholic. Shout out. Yun, Sir Miko, si AJ. Kasi umiwalay ako ni Georgian. Sabi ni Georgian sa akin, magsigurado ka, diyan ka sumama shop na yan. Kasi shop na yan, kilala sa Pilipinas din. Tapos naliban-liban talaga yan, parang ganun. Bumibiyahe talaga sila. Sabi ni Georgian, magsigurado ka na, diyan ka na sumama. Tapos yun, model ako. Pero tropa ni Georgian yan o tropa Hindi. mo rin? Tropa ni Georgian yung artist, yung AJ. Yung AJ Mendoza. Na tropa rin namin. Siya rin. Nag-aaway na kami. Kasi nga, ako yung model niya, dibdib. 2 araw 12-12. Parang noong unang 12. Oo pala. Ikaw tinatuan doon. Oo, si dibdib. Parang noong unang 12, sabi ko sa kanya nung nakahiga na kami, parang hindi ko na kaya. AJ, tama na. Magdamag kami di nagpapansinan. Hanggang pagising ko lang na umaga, AJ, kaya pa, sige. Yun, tinira uli namin ng umaga kabila. Pero may nakuha? Wala. Hindi tapos to masyado eh. Hindi kompleto. Hindi natapos. Pero ilang araw kayo doon? Bago nyo nakuha yung... After 5 days, dumating yung visit visa. Shit! Okay. Tapos nandito ka na, kumusta naman yung unang year mo? Dire-diretso ka ba nagtato? Madaming kliyente? Hindi naman madaming kliyente si Georgian eh. No? Si Georgian talagang maraming kliyente. Teka lang, ano ang usapan nyo doon pag binigyan ka ng... Ni Georgian? Oo. 50-50. Noong una, halos solo. Solo namin halos. Noong una. Bait naman ni Georgian. Lahat nga, kaya nga walang halos gagawa ng gano'n na. Walang gagawa ng gano'n. Kukuha ka ng 3 artist para... Tapos pag wala kaming gawa, syempre parang gastos din halos. Papakainin nyo pa. Yung bahay siyang magbabayad. Magkano binabayaran namin sa bahay per head? 350 monthly. Ay na, no? Sa karir mo, sino-sino yung mga parang nilulook up mo na artist? Si Georgian nagsasabi sa akin kasi tingnan mo to, ganyan. Subaybayan mo to. Sino ang parang pinaka-idol mo sa lahat? Isa ako sa naging idol dati, si Rapi Aguila. Yung Neotrad niya. Neotrad. Rapi Aguila. Teka, nung nagtatato ka pa lang nung mga time na medyo okay ka na sa tattoo, ano yung pinaka-style na parang, may style ka bang gustong... Wala, kung ano rin yung bigay ng kliyente. Yun lang? Oo, walang ano nun eh. Ginagawa mo lahat? Sa Pilipinas, oo. Pero talagang doon ako, parang doon ako nag-focus sa parang mga minimalist. Mga maliliit. Oo, kasi parang yun yung maraming parang nag-trend yung nito lang eh. Yung mga minimalist eh. Sa mga fine line. Oo, mga fine lines. Wala namang nabubura. May nabubura, matik. Kaya nga libre ang retouch eh. After 1 week, no? After 1 week, wala na. Kasi super fine line. Sabi ko naman sa'yo, alagaan mo eh. Sisi sa sa mga nagpapatato. Balik ka dito. Okay, tapos ang tumulong talaga sa'yo na pinaka-solid si Georgian, di ba? May mga ibang tao pa ba na parang sa tingin mo Georgian, malaking tulong sa'yo? Si Georgian sa lahat.
Halos talaga. Siya rin yung nagpasok sa akin, si Georgian, sa Pilipinas pa lang. Nung galing ako ng Calapan, ng Puerto Galera, tapos balik ako ng Calapan, 0-0 talaga. 0-0, wala. Hindi naman ako ganun kalakas sa tattoo eh. Kasi bago pa lang ako nun eh. Wala rin trabaho. Tambay lang talaga, diskarte lang. Si Georgie parang pinasok niya ako sa isang club ng basketball din. Basketball? Basketball. Okay. Na yung basketball na yun, may para akong naging tropa doon na dikit. Si Carlos Salvador. Caloy Salvador. Shoutout, pare. Tattoo artist din? Hindi. Okay. Contractor. Caloy Salvador. Ng mga kalsada. Engineer. Engineer. Tapos yung isa, si Janjan Huerto. Silang dalawa. Okay, doon tayo sa engineer. Ano yung naitulong niya sa'yo? Buhat talaga. Buhat talaga niya ako. Kumbaga siya yung parang sumusuporta sa akin na, sige, gawin mo to. Paperami kita ng pera. Kung gusto mong magsimula dito. Financial. Oo, tattoo supplies. Paperami kita ng pera. Kaya nagbenta akong tattoo supplies nun sa Mindoro. Sa Sugal na rin. Sugal din talagang bumuhay sa akin ng matagal. Simula pagbalik ko ng Calapan ng 2008-17 hanggang 2023, sugal talaga. Okay. May sarili akong, may papoker ako nun eh. May sugal ako, may pokeran ako nun. So, gaano kadalas ang tattoo? Parang 30% tattoo? Baka nga 10 lang nung panahon na yun. Okay. So, parang sideline tumigil talaga. Kasi tumigil. Kasi lakas ng kita ko sa poker eh. Sa sugal eh. Kumbaga siya yung pinaka number 1 na sumusuporta rin sa akin na sige, lalaro ako. Kasi pag siya lumalaro, ano rin yung mga player ko. Kasi si Carlo yan eh. May pangalan naman siya sa amin eh. Tapos yung Janjan Huerto na kumpare ko. Tapos alas lahat sila tumulong din sa akin. Pero doon sa time na nagtattoo, na hindi ka masyadong busy sa tattoo, di ba sabi mo sumasali ka sa mga competition? Nananalo ka na ba doon noon sa Pilipinas? Oo, nanalo. May award kang nakukuha noon? Oo. Parang sumali ako sa Pilipinas noon, 3 beses. Bago ka napunta dito? Yung unang beses, parang 5th place. 5th place. Oo. Tapos yung pangalawang beses, yun yung parang pinaka... Sa on the spot yun na? Oo, on the spot. Yung pangalawang beses, parang feeling ko, champion na ako. Kasi 3rd place ako nun eh. Tapos nakasali, lahat yung tropa. Yung circle of friends na... Yun, sila Manong. Sila, yung mga binanggit ni Manong, si Adolf, sina Georgian lahat. Nag-3rd place ako noon, nakalasot sa akin noon, taga-ibang lugar. Pero lahat yung taga sa amin, kumbaga ako nanalo sa Mindoro. Okay. Parang feeling ko, champion ako, parang hipi lang ako. Galing, no? 1 year lang, no? Ang difference nung dalawang competition. Kasi yearly yun, yearly. Tapos nung nag-3rd place ako, hindi ako sumali kasi parang mababawian. Takot ako eh. Hindi ganun kalakas ang loob ko. Kumbaga, hindi ako pala kompi talaga. Si Georgian lang lagi nagpupush sa akin na sumali ka. Tapos sumali ako, realism ang ginawa ko na Joker. Na hindi ko maintindihan na kung ano yung ginagawa ko. Yung blackout talaga ako. Kasi parang gumawa ko lang, hindi ko alam kung paano ko pagagawin eh. Yun ang maganda sa tattoo competition eh, no? Oo. Kasi ma-challenge ka, no? Kaso yun, hindi ko pa alam kung paano ko i-apply yung puti, kung paano ko papaputokin yung puti nun. Ako share ko lang kasi yung sa akin, nung nag-start lang ako din sa mga tattoo competition, lahat ng mga ginagawa ko, yung mga hindi ko pa nagagawa talaga, makukuha ko na lang yung kung paano gawin doon sa mismong tattoo competition na yun. Ang ginawa ko kasi nun, yung mukha talaga ng Joker na hindi pa ako marunong kumorte. Hindi pa ako marunong kumorte lang ilong. Wala. 0-0 naman talaga ako. Hindi ako nagdo-drawing. Wala akong ganun. Kumbaga, kopya-kopya lang talaga. Yung pag nakatato, papagawa mo sa akin yung colored na nakatato, basta kaya ko. Kaya kong kopyahin yung kulay. Yung kulay na yon. Basta meron ako nun, tapos medyo natitimpla ko rin minsan. Pero pag yung halimbawang nasa reference pa lang, dun ako mahina nun. Yung reference pa lang, papagawa mo sa akin, ang hina ko dun. Hindi ko parang kailangan ko siya ipatong sa balat. Pinapatong ko siya sa balat para makita kung ano dapat yung kung ano yung kulay sa balat. Okay. Hindi ako ganun ka nun. Yun din, Georgian din nagturo sa akin nun. Ipatong mo dito. Okay. Pinapasubok niya talaga sa akin. Siya lagi nagpapasubok sa akin. Subukan mo to. Kahit sa makina, lahat naman eh. Georgian subukan mo tong makina na to. Yung pala, sa makina mo, ano yung talagang pinakasolid na ginagamit mo nung time na yun, nung nasa Pinas ka pa? Yung ABA, EP8. China. China. Pero nananalo ka doon, di ba?
Hindi pa, ang gamit ko pa ng coil pa. Anong nanalo ka? Ayaw ko pa mag-switch. Kasi takot nga ako. Hindi ako nagsiswitch kahit pauso na nun yung mga rotary nun. Hindi ako nagsiswitch kasi takot ako. Pero nung gumamit ka na ng rotary, ano yung na-realize mo? Iba. Mas maganda pala talaga. Mas maganda yung coil. Coil, mas maganda ang Oo, coil. iba yung pakiramdam ko ng rotary. Parang, ang tigas. Rekta kasi, no? Oo, parang yung coil talaga. Yung, parang nalalaro mo yung... Oo, parang pag coil kasi parang di ako makakasira ng balat eh. Kasi ganun lang yung palo talaga eh. Ay, yung rotary talaga parang may din eh. Yung para sa akin nun, parang nanibago ako, tas ang gaan. Kaya hindi ko siya tinuloy agad. Pero nung nandito ka na sa Dubai, nagdala ka ba ng mga gamit mo? Oo, yun pa rin, yung ABA. Yun pa rin? Oo, yung ABA coil pa yun, rin. coil. Hindi, yung pen type na. Pen type na yun, okay. Na ABA EP8. Tapos, ayun. Wala, di rin naman ang makarating dito kung di rin ako nagkaroon ng pera, syempre. Unang-una, pera. Kaya nga, yun, pasalamat nga ako doon sa mga kaibigan ko kay Kalit sa akin dyan. Sila din naman sumuporta sa akin. Nung pumunta ka dito, ipon mo yun, lahat? Oo, ipon. Buhos na lahat yun. Benta sa sakyan. Benta mo na lahat? Oo, benta lahat. Ubus talaga. Tapos yung iba natalo sa sugal. 2 years ka pa lang, no? 3 years? 2 years. Magto 2 years ngayong March. Okay nga daw, sabi nga eh. Parang sabi, sa ikbiro ng panahon ko dito, parang medyo... Oo nga, ang dami mo nang na-reach. Kasi ang dami mo nang... Nagka-kliyente na raw kahit pa paano. Kliyente, tapos nanalo ka pa sa 8 Tribe. Ilan yung kalaban mo doon? Diba? Tapos hindi rin Jordan basta-basta. din kasi. Pressure ka eh. Super proud rin siguro si Jordan kasi halos lahat ng mga nanalo nung huli. Oo. Diba? May tsaka na kupal. Oo. Sila Nung Mano. nagawa pa lang ako, talagang yun ang umaano sa akin, nakakit-akit ako sa taas. Kasi di ba, isang building kami. Kasi nagawa ako, akit-akitin ako sa taas. Nasuko na ako yan, sila Shorty, Pilante. Sabi, huwag mo sukuan yan. Kasi nung gabi pa lang, ginagawa ko yun, nagsimula ako ng parang alas 4. 27 hours kasi ako eh. 27 hours ko ginawa eh. Natapos ako ng mga alas 8, alas 9. 27 hours yun? 27 hours. Mabagal ka rin pala, no? Bagal sa ako. Colord. Nagiinom ako. Patigil-tigil. Nung mga bandang alas 8, gusto ko na sukuan. Kasi hindi ko na kukuha yung gusto ko eh. Yung parang tuloy ako, ganun, sabi ba't ganun, ba't parang ibang registro? Tapos ano yan, parang nag-iiba yung labas sa balat? Parang oo, sabi ko, ba't iba yung registro? Tinamad na ako. Inom na lang ako. Ganun. Sabi ko magdaday. Tibay din nung kliyente mo. Oo. Tibay din. Shout out. Shout out ate. Galing. Walang naming grim. Wala. Grabe ah. Tapos ang nun, mga bandang alas 8 nga, nung simula kami ng 5, nag-inom na ako. Talagang susukuhan ko na parang may dahil ako lasing na ako. Hindi ko na kaya. Utang ina, hindi ako nalasing sa corona. Nakalimang corona ako. Hindi ako nalasing. Dito ulit ngayon. Nakita ko ngayon pumutok yung dragon. Pumutok na yung kulay. Nagpahinga na eh, no? Oo, sabi ko, ayos yun, ginanahan uli ako. O yung nasa baba nga, ang ganda eh. Paano mo naisip yung design na yan? Bakit yun yung napili mo sa colored na ano? Wala, para kasing nung unang gawa ko, yung dragon din eh. Yung dragon din na gawa ko dito. Malinis naman o lumalinis naman. Kaso parang siguro, kopya na yung design. Lagi nang so yung design na to, yung pinanalo mo, ikaw na ang composition gawa ni. Hindi, tinulungan ako ni Atlas. Si Atlas. Okay. Shout out Atlas. Si Homer. Homer Tamares. Daming pangalan eh. Kutsulat. Tatsulok. Kulustat. Homer, Kulustat. Ano pa yung mga yun? Tinulungan ako ni Homer. Tapos, approval kay Georgian. May sinend ako kay Homer na idea, gawin mong ganito to. Ano yun? Within span of ilang araw yun? Bago event? 3 araw. Kasi may design na ako talaga, na ginawa din na Homer. Pinalitan ko siguro mga 3 araw bago yung event. Sabi ko parang di ako mananalo dito sa design na to. Kasi malaki nga, kaso parang ang lalaki ng space. Tapos parang basic yung kulay. Walang masyadong malalim na kulay. Kumbaga yung mga kulay, yung mga red, green, mga normal na kulay lang. Sinend ko ulit kay Homer, pinaano ko kay Homer, pinaayos ko. Ginawa niya, inayos ni Homer. Si Homer taga-ayos ko eh. Kahit siya may kliyente, wala. Galing kasi ni Homer mag-design. Oo. Hindi ko naman iaagaw sa sarili ko yun na hindi ko ipipilit sa sarili ko. Ganun kasi ako, takot ako eh. Kulang ako sa lakas ng loob. Kulang pa sa confidence. Oo, kulang ako sa ganun. Kasi katulad niyan, pag mga portrait na papagawa sa akin, hindi ko gagawin talaga yan. Ipapasa ko yan. Ang akin kasi, nabayad naman kasi yung kliyente eh. Pinagtatrabahuhan nila yun eh. Hindi naman nila dinadampot yung pera eh. Tapos magpapraktisan mo sila. Di ba?
Okay lang sana, walang bayad dyan, napipraktisan mo. Pero hindi ka pa nagpa-practice sa portrait? Hindi pa. Kahit sa mga tropa, ganun, wala pa? Hindi pa. Tamad ako eh. Hindi, para... Pero sa kulay, paano ka natuto? Ang ganda nung pagkakagawa mo dun, pati yung blending ng kulay, yung contrast mo sa kulay. Jomark Dibil Calvo. Si Calvo yung nagpakilala sa akin ng magenta. Saka ng pink. Shout out, Jomark Dibil. Dibil. Siya nagpakilala sa akin nun eh. Ito ang maganda kulay. Magenta. Saka Georgian din. Yan din yung sabi sa akin ni JC. Ito ang magandang kulay sa iba sa mata eh. Oo. Tapos, yun? Magenta, light magenta, tapos ang itatapat mo doon, teal. Teal na, diba? Pag meron niyang kulay na dalawang kulay na yan, baka manalo ka. Ang sakit sa mata nun eh. Sakit sa mata. Oo. Diba? Ang sarap kasi sa mata eh, no? Ang lamig sa mata eh. Sa all throughout na nagtatato ka, ilang years na lahat? Yung 2014, 11. 11 years na. Pero on and off, no? Hindi ka masyadong hindi parang 10%. Pero dito sa Dubai, nung pagkarating mo dito sa Dubai, talagang todo tattoo na. Hindi, nung humiwalay ako sila Georgian. Ba't ka humiwalay? Wala, parang kailangan kong bumelo eh. Hindi naman lagi nandiyan si Georgian eh. Sabi sa akin, Georgian, kaya mo na, subukan mo na. Na mag-isa? Oo, subukan mo na. Sinubukan ko nga. Nagrenta ka ng flat? Hindi, isang master bedroom lang. Okay. So, solo mo talaga, ikaw lang? Solo ko, ako lang. Okay. Doon ka na rin nagtatato? Doon na ako nagtatato. May sofa bed lang ako na tinutupi ko pag may kliyente. Galing, no? So, wala ka talagang nakaset up na tulugan? Yung sofa bed na lang? Pagka matutulog ka, doon mo na lang? Doon ka lang Saan yan? Sa Riga? Riga din. Magkano ang renta mo noon? 3,200. Okay naman? Okay naman. Okay din. Kasi kung di ko ginawa, baka hanggang ngayon, nakaasa pa rin ako. Umaga, hindi ako ganun kasipag. Kasi nang humiwalay ako, kailangan ko na to eh. Kailangan ko ng sipagan. Hindi ko sisipagan kasi hindi naman ako si Georgian na may kliyente na. Hindi ko pwede. Hindi ka pwedeng forever na nakasabit lang sa kanya, di ba? Hindi naman ako gaya ni Georgian na may kliyente na kilala na siya eh. Kumbaga, kailangan ko trabahuhin to. Tapos nung una, mahirap kasi nung una. Part-time din ang tumulong sa akin. Part-time, waiter ako sa mga yate-yate, mga ganyan-ganyan. Dito sa Dubai? Oo, dito. Okay. Ilang years ka doon sa bahay na yun? Yung sarili? Buwan lang. Oo. Kasi nagkakakliyente na talaga ako noon. May mga times na nandun na yung client, alisan ka. Nandun sa tapat ng building, alisan ka. Kasi ayaw nila yung lugar mo. Ayaw nila yung lugar. Siya nangyari sa akin yan. Ang daming beses. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ngayong gumawa ng paraan, makalipat na mas maayos na lugar. Saan ka naman lumipat nung time na yan? Malapit lang din doon, pero studio. Yung building ko kasi nung dati, ang dumi. May mga higaan, mga... Nakasampay-sampay na mga Hindi mga sampay. Yung mga gano'n. Tapos doon sa pagpasok ko pa lang na entrance, may mga nakatambak na mga higaan, may mga... Nadudumihan sila. Yun. Number 1 din kasi, guys, sa mga nagsisimula dito sa Dubai, ang laking faktor nung maayos na shop. Diba? Kasi word of mouth din, sasabihin din nila sa mga tropa nila na, uy, ang ganda ng shop nito. Ganda ng vibe ng shop na. Isa pa nagtanong ako kay Awel. Sabi ko kay Awel, sa court. Hindi ko siya masyadong close Kuis, paano kaya yung Sabi, paano kaya yung kliyente ko, gano'n. Nagtanong ko sa kanya. Sabi niya sa akin, parang isa rin sila gano'n sa Awel. Okay yung gawa mo, malinis naman yung gawa mo. Mag-aano kumbaga hintay-hintay ka lang, parang gano'n. Yun, parang pinanghawakan ko rin. Tinuloy ko lang din. Nung 2024, yun yung year na may sarili ka ng shop. Meron Last year, di ba? December, humiwalay na. March kami magkakasama kami, tapos December, humiwalay na ako. Simula nun, okay naman yung mo dito sa Dubai? Hindi ka naman nasisiro, yung ganun sa isang week? Madalas pa zero. Meron. Nung pagkahiwalay ko, madalas pa zero. Kaya part-time ako nun. Madalas yung part-time ko nun, talagang zero. Zero talaga. Yung buong 2024, anong masasabi mo sa 2024? May kumita ka talaga naman ng solid or hindi? Okay lang din, pero hindi ka nung ka-solid. Dami kong 2024 na. Dami ko naririnig. Kasi alam mo, noon, grabe noon. Kasi ilan lang kaming tattoo artist dito. Pero nung 2024 pa, ang tinutukoy ko, 2023. 2023 ako lumipat eh. Umiwalay ng December eh. Tapos buong 2024, yun na, doon na ako Marami ka na kliyente talaga. Nagtataka na ako kasi mga ibang lahi ba? May mga kliyente na ako na turista. Na hindi ko alam kung paano, na tinatanong ko sila. Galing rin, guys, ang galing rin kasi ng diskarte nito. Kasi,
yung Instagram niya, Dubai Tattoo. So kapag ka nag-search ka sa Instagram na Dubai Tattoo, puta, isa ka dun sa lalabas sa searches, di ba? Yun din. Pati si Georgian, Dubai Tattoo rin nakalagay, di ba? DXB nung una. Inisip ko ng pangalan ko rin kasi sinusearch ang pangalan ko. Ang dami nyo kasing Dubai Tattoo Pagka mag-search ka sa Instagram, Dubai Tattoo, lahat ng mga Dubai Tattoo. Ang dami kong kliyente na parang mga turista lang. Sabi ko, paano yung nagpuan? Hindi naman talaga referral Mag-inquire sila sa akin sa IG. Parang ganito lang akong araw dyan. Kumbaga, mga December, mag-inquire sila. Pero punta pa nila mga March. Ganun. Ang dami kong ganun. Kahit hanggang ngayon, may mga parang nakaano ako na pupunta ako dyan, babalik ako dyan. Parang mga ganun na. Naalagaan mo sila? Yung mga bumabalik-balik pa rin siya? Hindi. Yun yung mga bago pa lang. Yung pag nasa bansa pa nila sila, mag-inquire sila sa akin. Na magbabakasyon sila ng Dubai. Sinisingil mo sila ng deposit? Hindi. Mahirap din maningil ng deposit, lalo na sa ibang bansa yung mga yun. Utang ina, ekisan ka ng mga yun. So, talaga ba? Hindi. Maliban na lang pag normally, mga anong bansa? Saan sila nanggagaling? US? US. Kung US, normal lang deposit. Kailangan talaga magbayad ka ng deposit. Pero sa akin naman, turista lang naman sila Hindi naman sila talaga dito Naniningil akong deposit, sinasabi ko, pumunta ka lang dito sa shop. Kasi meron kasing mga kliyente para sa akin may mga kliyente na parang magtataka yan na parang scam, syempre. Bakit? Natural lang scam ngayon. Maniningil kang deposit. Ang una ko sinasabi sa kanila, pumunta ka lang dito sa shop, pag-usapan natin yung design, tapos mag-deposit ka para gawin ko yung design. May consultation ka. Ganun ang ginagawa ko. Narinig ko yung diskarte na yan. Bago ko umpisahan. Narinig ko yung diskarte na yan kay Awel, tsaka kay Love Pinlock. Shout out kay Love Pinlock kung hindi ko na siya makita sa Instagram Pero ang diskarte niya, kakausapin niya muna yung kliyente, magsiset siya ng araw. Pero yung usap na yun, may bayad na yun. Parang ganun. 500. Ganun. 500 din yung consultation niya, 500. Yun na yung deposit. Yun na yung deposit. Kesa, din yun. Kasi pag siningil ka kasi ng deposit agad, maliban lang ako, regular client ko talaga. Yun, gagawin ko talaga agad yung design. Sa akin kasi hindi nag-a-apply kasi kung minsan buong week, araw-araw ako nagtatato, di ba? Hindi ko maasikaso. Kasi kung meron yung consultation na aabot na 5 oras di ba? Yung didesignan mo siya sa iPad. Ay hindi. Yung mga ganun. Ang ginagawa ko lang, pag punta siya dito, pipicturean ko lang yung niya, kung saan nilalagay. Tapos imamakat mo sa iPad. Sa anin ko sa kanya, sige, mag-deposit ka, umpisahan mo na. Parang gano'n, mag-deposit ka, send ko lang sa'yo. Parang gano'n lang. Pero at least, na-meet ka niya na. Oo. Alam niya na yung lugar mo. Yun yung na at least may kasiguraduhan siya. May kasiguraduhan siya na off-shop talaga. Kaya rin daw nagkaroon ng idea sa gano'n kasi minsan may hihingi lang akong deposit, sasabihin sa akin, pwede bang puntahan na lang kita para ibigay na sa'yo ng personal yung deposit. Yung gano'n. Doon ako nagka-idea na para siguro may issue sila may trust issue sila sa gano'n. Kaya sabi ko, ganun na lang yung gagawin ko. Sa halip na hingin ko ng deposit, sabihin ko, mag-meet lang tayo. Paano kapag hindi nila nagustuhan yung design mo? Kunwari, may pinapa-design sila tapos sinend mo yung design sa kanila. Paano pag hindi nila nagustuhan? Send hanggang sa makuha mo? Trabaho talaga. Hanggang magustuhan nila. Oo, trabaho talaga. May may nakalagay naman ako na parang note. Pag nag-deposit ka until we meet your expectation, parang ganun. Kinapapaste ko yun. Nagginawa ni Georgian din. English yun hanggang magustuhan niya yung design tapos tsaka mo gagawin. Tapos doon mo siya pepresyohan pag may presyo na, may ideal price na. Okay. Kumbaga may pero hindi pa final. Hindi pa final. Okay. Pwede ko bang tanungin kung magkano ang minimum mo? Mura lang minimum. Sa mga maliliit. 300 lang talaga. 300. Sa mga kabayan. Sa ibang lahi? 500. Ganun din naman talaga. Hindi mo naman kailangan laging ibase. Lalo na ako pag dinedepende ko minsan sa design. Kahit pa simple ang design mo. Hindi ka naniningil ng per hour? Minsan, ganun yung tanong sa akin. May mga kliyente lang ganun per hour. 400 na sinisingil ko silang per 100 per hour. 400 per hour. Kasi matagal naman ako gumawa Panalo ka. Iyak nga sa akin isang kliyente ko Ako hindi ako pwede sa per hour. Ang bilis ko kasi. Yung mga pang 15 hours, 5 oras ko lang nagagawa Pero minsan talaga, binababaan ko. Talagang kahit foreign, sisingilin ko yan ng 300. Lalo na, pag yung design, alam ko makikinabang ako. Paano mo tinatansya? Kumbaga, kunwari, ayaw nila ng per hour. Paano mo tinatansya yung sa presyo? Tatansyahin mo na lang yung oras. Ganun. Kakasanayan mo kasi.
Yun din kasi yun eh. Pag nasanay ka na mababa ka maningil, masasanay ka na dun eh. Kumbaga, pag, halimbawa, ito, kliyente na isang buong ganun, sisingilin mo ng, usually sinisingil mo ng... Yan ang sinasabi ko, know your worth, di ba? Tama ba? Oh, tsaka kasi kung para sa'yo eh. Oh, kapag nagpresyo ka na ng ganito kasi, kababa, 150, sabi mo, kakalat yun eh. Tapos, mag-i-expect lang sila dun sa 150 na yun. At saka masasanay ka. Oo. Masasanay ka na ganun. Isipin mo kasi, tingnan mo, kunwari, ako, ang singil ko is 300, di ba? Sa minimum. Ikaw, 150. Nakasampung tattoo na ako, sa'yo, 20 yun. 20 tattoo yun. Kasi 150 yung singil mo. Isipin mo yung pagod na yun, di ba? Para isa rin sa... pero para sa akin naman, sa akin lang, hindi ko rin masisisi yung iba. Kasi parang, lalo na sa nag-uumpisa pa lang. Yung mga nag-uumpisa, okay lang naman yun. Hindi natin, sa akin hindi natin pwedeng kontrolin yung, kanila sila may nagawa eh. Sila nakakaalam eh. Alam mo yung sa sarili mo kung okay na ba yung gawa mo. At saka hindi mo mararamdaman naman yung pagod pag nagsisimula ka pa lang eh. Oo, kasi yung talagang gigil ka pa. Oo, lalo na kung hindi mo talaga yun yung trabaho mo, kung may ibang trabaho talaga, tapos part-time mo lang yung tato. Hindi mo siya ganun mararamdaman eh. Kaso lang, ang nun, pag yung full-time ka, yung masanay ka na yun yung presyo. Kumbaga, tapos kontento ka doon sa presyo. Yun, diba? Yun na. Ako, aminado ko. Meron yung time na tangina na overprice ko. Madami kong ganun. Shit, nakakaya. Tangang mahal ng siningil ko. Pero nagbayad ng maayos. Walang reklamo. Pero sa isip ko, nagigilty ako. Ano yun? Tanginang mahal masyado ng singil ko. Parang gano'n. Ako dati, nung nasa Porto pa lang ako, pag pumasok ka sa shop namin, di ka nagtanong, yari ka na. So alam mo talaga. Kasi ako, eto sa Pilipinas, ganito ang diskarte ko. Sa Pilipinas to. Kasi yung harapan mismo ng shop ko, parking lot, makikita ko ano yung sasakyan mo eh. Makikita ko ano yung sasakyan mo. Pag nag-park ka sa harapan ko, naka-Fortuner ka, ay. Huli ka na. Huli na yan. Medyo tataas ako ng konti. Okay. Pag may pumasok dyan, pre, construction worker, nakabag ng lagari saka, boss, gusto kong magpatato ng ganito. Ito lang yung pera ko. Pre, naawa ako, tinatatuan ko kahit ito lang yung pera. Pero yung price, nung doon sa mayaman, pre, sa ang layo ng diferensya. Para sa akin, gusto kong magkataturin yung yung construction worker kasi, tangina tol, nag-ipon siya, pinag-ipunan niya yung 500. O kaya 1,000. Sige, sabihin na 1,000, pinag-ipunan niya ng ilang oras, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, meron pa rin akong presyo na hindi ganun kataas. Kumbaga yung sa normal na pinapresyo ko, yung sa laki, meron akong presyo minsan na hindi ganun kataas kasi gusto ko yung design. Alam kong makikinabang. Oo, nangyari rin sa akin. Ganun ako madalas. Pag alam ko, kahit pa lettering lang yan, na basta pa inline sa lettering, tapos kita ko maraming followers mo, tapos medyo maganda ka na pwede kitang i-reels. Ano ko yan, binababaan ko min talaga yan minsan. Meron ka rin bang mga kliyente na ini-XD lang? Wala. Tayo naman, magsabi ka na totoo. Huwag kang sinungaling. Wala. Ibig ko sabihin, ex-deal sa ano? Yung barter. Yung madami. Ex-deal na parang, sir, pwede bang ano na lang? Part item. Yung mga gadgets. Madami. Or, laruin mo yung item. Meron ka bang kliyente na nagsabi, sir, bigyan na lang kita ng kliyente. May ganun ka ba? Wala. Dito sa Dubai, meron may nag-offer sa akin. Sabi, bigyan kita ng, pero hindi to, nagbigay talaga siya ng kliyente, full sleeve. Pero sir, baka pwede ba akong gumanon siya? May mga ganun naman, maraming kabayan na ganun. Gustong pumorsyento. Ay sir, wag na. Sabi ko kasi nangyari sa akin yung dati na binigyan ko ng basta nagkagulo. Nag-aaway kami nung kasi gustong kumuha sa akin 10% sa gawa mo. Oo. Napag-usapan namin nung una yun. Yun yung parang basta iba yung feeling sa akin. Pero sa amin hindi ko na inulit. Sa amin sa Porto. Ay sir, wag na lang. Hindi ako nagbibigay ng commission. Kasi nung time na yun, may mga kliyente pa ako nakapila. Sabi ko, ba't hindi, ayoko yung sakit na ulo eh. Dito ako sa mga pumipila eh. Kaya yun yung mga nag-i-inquire na walang middleman, kumbaga. Ayoko ng middleman. Kasi nangyari sa akin yun one time. Hindi ko na maikwento ng solid, pero pangit yung experience na yun ginawa. Kaya hindi ko na inulit.
Pero Sa'yo, ano yung dito wala pa naman dito. Sa Puerto talaga marami yung ganun. Kasi yun talaga usually ginagawa dun eh. Para kasama sa inaalok nila tattoo ng mga tour guide. 30% nga dun eh. Ah, okay. Yung mga parang runner, Oo, sila magdadala dun sa shop mo. Yung mga tour guide Okay, talaga. okay. Uso talaga yung sa Puerto. Tattoo, parang ganun. Na-experience ko yan sa Boracay. May humahatak sa akin, dinadala ako dun sa tattoo. Tattoo shop. Oh, may commission pala yung mga yan. Meron. Saka, okay lang din. Nakakatulong ka rin. Pero yung sabi ko kasi, yung sa inyo, depende sa usapan nyo. Kung may usapan kayo, wala kang magagawa. Pero kung wala, Ang sa akin, nung nagsa-start ako, ang diskarte ko, ito yung puti. Bibigyan kita ng libreng tattoo. Full sleevean kita ng solid. Pinaka gusto mong design, gagawin ko full sleeve, libre. Pero, bibigyan mo ako ng 5 kliyente na full sleeve din. Ganon ang deal ko nun. Ngayon, kahit ako hanggang siguro mga 10 or 15 na ginanon ko. Hanggang dumami yung South Africans, mga Chinese, Lebanese, Jordanian, sa isang grupo, diskarte ko lang yan guys na sa akin ang naging effective. Yung South African, meron silang Facebook Messenger na South Africans lahat lang yun. Ang ginawa ko pre, yung 2 South Africans ko na talagang naging tropa ko talaga yun, kainuman ko, niyayaya ko dito sa bahay dati, nung nag-iinuman kami. Sabi ko, sige, babakpisan kita. Pero bibigyan mo ako ng 5 backpiece na kliyente. Ano, bigay mo na yung kliyente? Tattoo muna. Bigay muna ng kliyente. Bigay mo. Tangin na talaga. Oo, pre. Hanggang sa, ako na yung nire-refer niya talaga ng solid doon. Kasi pag may nagtatanong daw doon sa messenger group nila, sino ba ang nare-refer niyang tattoo? Laging ako na daw ang lumalabas doon sa kasi lahat ng mga South Africans na yun. Natatuan mo. Oo, natatuan ko. Tapos yung mga iba, nadilan ko rin. Yan yung naging diskarte ko. Pwede mo rin gawin yun. Tamad ako eh. Hindi, pwede mo rin gawin yun sa kunwari, okay, bigyan kita ng maliit na tattoo. Pero bigyan mo rin ako ng kapalit. Dito sa Dubai, hindi ka pwedeng gumawa ng puro libre. At saka, sayang yung oras eh. Hindi ka pwedeng matulog din sa Dubai ng ganun-ganun lang. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi pag pinabayaan mo yung tattoo mo dito, wala talaga. Hindi ka pwedeng gumaya sa mga... Hindi ka pwedeng relax lang. Hindi ka pwedeng rumelax. Kasi pag gumaya ka dun sa mga katulad na established na dito, utang ina wala. Pag nagpakulkul ka, wala. Yari ka, kailangan mong humasel pa rin talaga. Gawin mo lahat. Kung maaari lahat ng reels, kung nagbabalintong ka sa reels, gawin mo. Oo, ganda ng content mo. Tsaka nabuboost mo talaga yung Instagram mo. Nakita ko, ang daming views eh. Yung sa'yo. Kasi dahil siguro sa Dubai Tattoo. Oo, siguro. Tsaka yung mga gawa mo din, malinis talaga. Tsaka yun minsan tataka ako ng foreign kung paano ako natatagpuan. Minsan may natatuan nga ako dati nakaraan. 8, galing Florida lahat. 8? Galing lahat Florida, sinervisa namin. Nung tropa, nagsama ako yung tropa ko si Delio. Sinervisa namin yung 8. Sa hotel? Oo, sa hotel. Malaki ang nasingil mo naman? Hindi, puro minimal lang eh. Siningil ko lahat, parang pumatak ng 800 dirhams isa. Mga Arabic na ganun kalalaki. Dito. Okay. So, ayos. Sa Dubai tattoo journey mo dito sa Dubai, ano yung pinakamataas na singil mo? Kumbaga, sa isang araw, sabihin natin. Sa isang araw. Magkano ka? Ano yun? Sa maraming kliyente na? Sa isang araw? Sa isang araw na yung suma total. 8 pa lang. 8K sa isang araw. Mataas na yun. Tatlong kliyente. 3 kliyente na malalaki siguro. Hindi, half sleeve. Tapos 2 medium. Sa 2 years mo, may pinaplano ka na bang, or may na-invisan ka na bang mga... Wala pa. Anong plano mo? Hindi naman tayo pwede. Kasi tulad nung si Awel, yung nakausap ko. Kasi kaka-interview ko lang kay Awel. Medyo parang ang advance na mag-isip eh. Oo, iba yun. Parang naplano niya lahat. Kuya Awel yun eh. Naplano niya yung saan niya dadalhin yung pera niya. Hindi siya kumbaga, hindi rin siya masyadong magastos. Pero, kumbaga ako naman, sa ngayon pa lang, in-investan ko pa lang talaga, mga gamit pa lang eh. Pantato. Gamit ang pantato. Talagang nagtong ka pa lang talagang nagsa-start talaga hanggang sa ma-meet ko lahat ng gamit na gusto ko. Kumbaga yung parang komportable ako, lahat. Gamit talaga. Pero sa tingin mo, tatagal ka pa sa Dubai? Gusto ko pa. Sa mga natatanggap mong kliyente or tuloy-tuloy pa? Oo. Gusto ko pang dalhin yung anak ko dito eh. Anak ka pala? Oo, meron. Then at saka 2. Teka, 3 lahat panganay? Galing mo, no? Kapir.
Hindi, pero ano, kasama sa ano mo yan eh. Di ba? Motivation mo yan eh. Kasama sa buhay yun eh. Oo. May... Kesa naman kada namin, tigta-tatlo. Mas mahirap yun. Ano yan, hindi talaga nag-workout. Oo, parang ganun. Hindi nag-workout. Tapos, toxic na. Nung maghiwalay, mas naging okay naman parehas eh. Nadaan ka ba sa ibang direction? Yung Drugs, kanyan. Oo. Hindi. Yun ang pinakaayaw kong mangyari sa... Kasi, takot ako. Sobrang takot ako. Isang beses ako nakahawak ng drugs. Na-try mo? Nakakatala ko. Hindi. Siguro dahil kay Duterte. Hindi. Nanay, tatay ko, parehas addict. Totoo? Naghiwalay sila parehas dahil sa drugs. Ay, hindi naman. Naghiwalay Si Papa. Kailan sila naghiwalay? Nung Bata pa lang ako. Lumaki ako sa lola. Kaya... Lumaki ako sa lola at sa mga tiyahin. Nakapangalan ako sa lolo't lola ko. Sila yung magulang ko sa birth certificate ko. Kaya pala na medyo wala ka masyadong direction nung una. Siguro, may part na nagre-rebelde ka na... Hindi ka nagrebelde? Hindi ka na... Nahook sa drugs. Takot nga ako eh. Bakit ka natakot? Nanay at tatay ko parehas yun na sumira sa kanila eh. Nung hiniwalayan si mama ni Papa, doon nag-umpisa mag-drug si mama. Parang elementary days ko, parang grade 3 ako. Pinaghahapid ako ni mama ng drugs sa Piagyang, Batangas. Oo. Inuutusan ka? Oo, dati. May contact ka pa sa nanay mo ngayon? Umalis ulit siya. Hindi ko siya sinusuportahan ngayon. Nandun siya natuloy ngayon sa mga tita ko. Tapos umalis ulit siya. Sabi ko sa kanya, pag umalis ka dyan, hindi natin susuportahan. Kasi yun yung trip niya eh. Ang trip niya, parang nakatira siya sa kalsada, ganun. Oo, kaya sabi ko sa kanya nung una, umuwi ka na dun sa mga kapatid mo kasi dun susuportahan kita. Pag nakadya ka sa kalsada, hindi kita susuportahan. Bahala ka sa buhay mo. Kasi yan yung trip mo. Shit. Hindi na talaga kayo nag-uusap? Hindi mo na siya nakakausap? Ngayon, hindi ko na ulit siya nakakausap. Yung tatay ko, parang na-meet ko siya mga 3 beses pa lang. Yung tatay mo din mo na rin nakakausap? Hindi na rin. Unang meet ko sa tatay ko, ngalok sa akin, drugs eh. Totoo? Oo, unang alok niya sa akin kasi kita niya tatuan na ako eh. Parang, baka in-assume niya na drug addict ka, ganun. Hindi niya alam, takot ako. Nagpapasalamat nga ako sa magulang ko eh. Kasi kung gagawin ko yung para magrebelde ako, wala lalong mangyayari sa buhay ko. Pero kung gagawin ko inspirasyon yun, na parang magpapasalamat ako na ganun sila, nagpapasalamat ako kasi ganun sila. Kung di sila ganun, baka addict ako ngayon. Okay. Kasi nakita mo yung kung ano yung nangyari sa kanila. Hindi ako magkakaroon ng takot kung hindi dahil sa kanila. Sabagay, may point. Kasi parang si mama, parang nawala na siya sa pag-iisip eh. Parang ngayon, natakot na ako na baka mamaya, may sakit kaming ganun, na mahina kami sa mga drugs. Tapos yung tito ko, nawala rin talaga sa pag-iisip eh, dahil sa drugs eh. Okay. Kumaga parang yun yung tumalit sa akin. Yung environment mo nung bata ka, nasa drugs, no? Yun. Para sa akin bumabalik yun doon sa kung saan ka lumaki. Kung ano yung ugali mo ngayon. Oo, parang ganun. Parang kung ano yung pananaw mo sa buhay ngayon, bumabalik siya doon sa kung ano yung naranasan mo nung bata ka. Oo, may times pa na utang inano talaga ako nung nanay ko. Stage talaga ako nung nanay ko. Ha? Stage ako ng nanay ko dahil sa cellphone. Saan? Si mama nun addict eh. Addict talaga siya lulong sa droga. Ang kasama ko nun sa bahay, lola ko. Yung lola ko, mahal na mahal ko yun eh. Parang gumigising ako lagi ng umaga. Sanay ako pag ginigising niya ako, minumura ko siya. Tangina mo, huwag kang makulit. Ginaganon ko siya, huwag kang makulit. Yung nanay ko. Kasi hindi ako sanay. Si mama kasi, mas madalas siya sa loob ng kulungan kaysa sa labas. Dahil sa drugs? Saksak. Wala siyang kasong drugs. Saksak. Patay, ganyan. Kriminal. Yung nanay mo. Literal na kriminal. Bakit kanya yung stage? Ba't umabot gusto niya sa... Gusto niya yung cellphone ko kasi drugs, dahil sa drugs. Gusto niya ibenta? Comedy nga yun. Isipin mo. Saan kanya yung stage? Sa bahay. Ginigising niya lagi ako, lagi siyang minumura. Huwag mong ulitin kasi parang binatilyo na ako nun eh. Naiisip na rin ako nun. Parang sabi ko, huwag mong ulitin. Tapos tinutukan niya ako ditong 29. Dito sa leg ko. Wala naman ng pakialam kasi alam ko hindi niya ako kaya saktan. Huwag kang makulit. Ganyan, tinapi ko pa. Sabi niya sa akin, papatayin kay lola mo. Doon ako tumigil.
Tumigil ako noon, sabi ko, shit, putang, ano to? Sabi ko parang ganun. Blackout ako. Hindi mo siya sinabihan na, anak mo ko? Walang ganun. Hindi ko Walang pa kaya magsalita ng ganun nun. Parang hindi ko pa kaya makonsensya ng mga panahon na yun eh. Tapos yung cellphone ko, gabi pa lang, may gulang na ako nun, pero hindi pa makapagsalita ng ganun para konsensyahin siya, parang ganun. Parang hindi ko pa siya kaya sumbatan noon, mga panahon na yun. Yung cellphone ko, parang may butas na ganun kalit yung kisame namin eh. Doon ko tinago kasi alam ko, nung gabi pa lang, alam ko si mama, nagda-drugs na naman eh. Kasi alam mo na kung nakatira. Parang mga 3 days pa lang siya sa labas nun eh. Parang nagda-drugs na naman si mama para may napagbalita sa akin. So, ginagawa ko, siniptik yung gamit ko, nilagay ko sa kisame yung cellphone ko na gano'n. Galing pa Saudi yun eh, binili lola ko eh. Kauna-una ako cellphone. Tapos sa ringtone nun, yung parang boink, boink, boink. Ilang taon ka niyan nun? Parang siguro mga ako nun, 18, 17, gano'n. Oh, malaki ka na. Matanda ka na. Pinakatulog yung cellphone ko, parang boink, 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 gano'n. Eh, siyempre, puta, di ba addict? Yung paggiyang sila, tumunog na yung cellphone. Boink, boink, boink. Eh, di lalong ikot siya dun sa buong bahay. Lalo siyang galit. Oo, hanap siya. Tapos di niya makita. Tapos parang napagod na yata paghanap. Ano mo ba o ano yung kilola mo? Hindi, nagugutom ako. Sabi ko lang sa nanay ko. Pinagluto niya pa ako. Kakulit ko. Pinagluto niya ako pagkain. Parang makuha niya yung loob mo. Parang tapos tinabi niya lang sa akin yung 29. Akala yata yung 29 sasaksak mo sarili sa akin. 29 na balisong talaga. Sabi niya sa akin, huwag kang aalis dyan ha. Parang gano'n. Ano yung lola mo? Tapos sabi nagluluto siya, sinabihan ko na yung lola ko, alis ka na. Ganyan, lipat ka doon kay Latita, punta ka kay Latita. Para makasunod ako. Ayaw ako iwan ng lola ko. Kasi mahal na mahal din ang lola ko eh. Tapos napaalis nanay na niya. siya. Nanay ng lola niya. Yung nag-alaga sa'yo? Lola ko na sa tuhod do. Sa tuhod na. Tapos buhay pa si lola? Wala na. Siya yung Natalia. Doon ko kinupi yung pangalan ng anak ko, Natalia. Tapos nung alis niya, nung kwarto kasi namin, parang tambayan nitong kataming bintana. May mga nagkakara ko sa ganyan. Nagagis ako doon nung nag-note ako. Sabi, tulungan niyo ako, papatayin ako nito. May mga kamag-anak pa ako nandun. Hinulog ko din yung coupon band. Pero seryoso ka na talaga nun? Wala man lang tumulong sa akin kasi nga takot kay mama. Lahat sila takot kay nanay? Oo, kasi tarantado talaga yung nanay ko. Mamamatay tao na talaga nung time na yun. Parang hindi ko alam kung may napatay na siya pero ang dami niya na talaga nasaksak. Tapos yun, ginawa ko yung nung alis ulit ni mama, tinuklop ko yung jealousy, di ba? Gaganin mo lang yung aluminum nun. Tapos tataas ko lang. Tinuklop ko sa police station. Yun na. Police station? Ano nangyari? Dumating yung mga pulis. May isa siga-siga ang pulis. Sino na naman? Sinalay ko, kilala nga eh. Si Maylin na naman ba? Papasok pa lang siya, binato ni mama ng fluorescent. Natakbuli siya palabas eh. Nagtawagan mo. Siguro mga 4 na pulis dumating. Sinuli. Nakaupo lang si mama doon sa kama. May kapit na kutsilyo. Parang sabi, sige, hulihin niyo ako. Pagsasaksakin ko kayo. Parang gano'n. Tao yun, parang nasalisian na si mama. Pero hindi niya naisip na siguro may tama na siya. Kasi may tama na si mama. So, kasi hindi niyo pinasok sa... Ilang beses na siya na mental. Mental rehabilitation lahat. Ilang beses na. Mas madalas na siya sa mahal loob. Din kasi no? Mahal din. Kapag papasok mo sa rehab. Mas madalas na. Doon lang yung ng lola ko eh. Naubos. Oo. Mas madalas na siya sa kulungan kaya sa labas. Ngayon lang siya uli nagtagal sa labas ng matagal talaga. Nitong last na laya niya. Pero mas madalas talaga siya sa loob ng kulungan. Sa Batangas may sarili siyang kulungan dun eh. Narantado talaga. Parang iniisip ko lang lagi na pag nag-drugs kasi ako, baka masira ang ulo ko, ganun. May times ako ganun. Maging ganun. Oo, kasi minsan nag-weeds ako. Nagkaroon ako ng tama na parang aning ako. Aning talaga ako. Sabi po, parang ka talaga sa una. Hindi. Ilang beses na ako nag-weeds nun eh. Pero yung weeds kong yun, parang iba yung tama sa akin na parang pakiramdam ko. Ito na ba yun? May sakit ba talaga yung pamilya namin? Parang ganun. Hindi pala. Tamang aling lang pala ako. Tunik ka na. Oo, putang. Akala mo baliw ka na. Oo, putang ina. Shit, no? Gago yung story mo, pre. Sobra, tas nakulong din ako 3 buwan. Kasi? Namasok kami ng tindahan ng ng mga sapatos. Mga bata kasi kami, kumbaga ang trip namin, magnakaw. Parang dun sa amin, hindi ka cool pag hindi ka nagnanakaw. Ganun sa amin, putang ina. Anong ilang taon ka na?
Ano ako ng 14 years old, nakulong ka na? 3 months Pwede na ba sa yung jail. kulong? Yun nga eh. Pwede na ba? Jail. Sa jail ako nun. Sa 14? jail pa mismo, city jail ha. Nakulong ako nun, city jail. 14 years old? Pwede 14 ba yun? years old. Oo. Di ba minor na yun? 14? Di ba? Hindi siya uso masyado nun. Sa inyo, siguro. Putang ina kasi ano nun eh. Bagyong-bagyo nun. Bagyong-bagyo. Mga bagyo. Siyempre, putang ina. Pag mas marami kang nanakaw, mas cool ka. Ganun yun eh. Ngayon, ang ginawa namin, parang mga hapon, bagyong-bagyo nun, Ilan kayo? ang dami namin, parang 6 na mga kababata. Kababata namin nila, sila Georgian. Sila Georgian Swerte, hindi nakasama nung araw na yun eh. Parang nasa Maynila ang Georgian okay, eh. okay. Binuksan namin yung parang tindahan ng sapatos. Kinuha namin yung mga sapatos lahat. Gabi yan, gabi. Oo, yung lahat na naka-display. Hindi, hapon yun, hapon. Hapon, no? Parang excited kami, bit-bit namin pa. Ang dami natin pera pag-uwi. Pagtingin namin doon sa sapatos sa bahay, tingin isang pares lang yung dala namin. Puro tingin isang pares lang. Naka-display yung isa. Oo, yun ang pinagkakuha namin mga parang, kumbaga parang ano nga eh. Tingin isang pares lang yung nakuha namin. Tingin, usap kami ng parang sindikato. Bata kami, usap kami ng putang ina. So, bumalik kayo. Kinuha niyo yung... babalikan natin to ngayon. Kinuha naman namin ngayon, mga sapatos pa rin, pero puro pambata. Kasi hindi na namin nabuksan eh. Dinudukot na lang namin ganun eh. Nakuha namin lahat ng lahat ng Chuck Taylor, kulay pula, pambata. Syempre, isipin mo 3 months ako nakulong para 30 pesos. 30 pesos lang kinita ko dun. Kasi binebenta namin 5 piso, isang pares, isang sapatos. Ay, yung isang buong street namin, nagpasko ng puro pulang sapatos yung mga bata. Doon kami nahuli. 30 lang, binenta nyo ng 30? 15 pa nga eh, 5 pa nga minsan eh. Ang daming sapatos, 2 sako sapatos yun. Yung Pasko ngayon, nagpasko, kita yung mga bata lahat, nakapulang Chuck Taylor. So, nagpasko ka sa kulungan? O after post? Nagtago ako. Nagpunta akong Batangas. Okay. Nagtago ako na sa Batangas para pagdating ko sa Batangas. Alam mo na nandun ka na sa listahan. Kasi may nung parang nung nagkaalaman na, parang siguro mga 2 araw, hinuhuli na kami, nahanap na kami lahat. Tangina, parang nakatambay kami doon sa isang bahay ng tropa namin na parang baro-baro na hanggang 2nd floor. Biglang may kumatok mga polis. Tangina talaga, itakbuhan kami doon sa mga silong-silong. Alam mo yung naglalakad sa taas mo yung mga polis, nandun ka sa silong na gano'n, parang sindikato ka talaga. Nang ninakaw mo lang naman yung sapatos. Tapos ayun, niwas ko ng Batangas. Tapos pinauwi na ako ng lola ko. Sabi sa akin, lola ko, uwi ka na, okay na yung kaso mo. Yun pala, pinauwi ako para hulihin ako. Yung pag-uwi ko. Kasi nagalit ka sa lola mo. Kasi parang... Kung di niya ginawa yun, baka may kaso pa ako hanggang ngayon. So parang talagang mas okay na rin yung nangyari na yun kasi lahat, pinagbayaran mo, di ba? Nagpakulong ka. Dinala lang naman kami nung mayari eh. Hindi naman kami tinuluyan eh. Kaso lang, mabigat kasi sa Pilipinas yung matagal yung ang proseso ng kaso eh. Yun yung nagpatagal sa amin eh. Custody din kami ng DSWD. Na-custody kami ng DSWD kaya kami nakalaya. Kasi minor. Tapos na yung namin. Kumbaga, hindi natuloy yung kaso namin kasi nga di kami tinuluyan nung sa amin. Okay, nakulong ka. Ano nangyari doon sa kulungan? Bigat. Lahat ng bigat. Binugbog ka? Hindi. Walang ganun. Yung bigat lang ng pakiramdam. Hindi ka naman nirip sa Wala. Virgin. Virgin. Hindi, nun. Yung parang, yun ang iniisip ko hanggang ngayon eh. 14 years old pa lang ako noon ha. Wala pa akong anak, wala akong pamilya, wala akong iniisip na kung ano-ano. Pero ang bigat na sa pakiramdam ko. Ano pa kaya kung mangyayari sa akin ngayon? So kaya talagang hindi ka talaga nag-stick sa ganung gawain? Oo, yung parang... Nung after nung kulungan, hindi mo na inulit? Hindi na. Takot na talaga ako. Sabi ko, putang ina. Kahit yung may nakalagay dyan, nakalapag dyan, uy, putang ina mo. Baka pain yun. Hindi kasi tatakot ka talaga eh. Kaya parang di ako naniniwala na pag nakulong ka, tatapang ka. Hindi ganun. Kaya hanggang ngayon, kahit sa mga away-away, iwas talaga. Tapos lalo na pag yung halimbawa ako, papaaway ako, magsusumbong ako sa kaibigan ko. Paano pag yung pagsumbong ako, mainit pala talaga. Tapos siya yung makadisgrasya. Ina mararamdaman niya nandun sa loob. Tapos ako nasa labas, ay isang unang buwan lang ako active dumalaw. Yan lang. The rest, puro kamusta na lang. Kasi siguro yung mga tumatapang, yung mga nakakapatay. Hindi pa rin. Marami rin nakausap na ganun.
iniiwasan nila. Kaso paglabas nila, parang iproprovoke sila, papanindigan nila. Pero hindi naman bumalik sa'yo. Yung parang... Hindi naman malikot talaga yung kamay ko. Hindi yung mga katropa mong yung dating yun. Tropa Hindi, mo yung pa rin. tropa, yung pa rin. Pero ngayon, Lahat sila nagbago na. yung iba ganun pa rin. Yung iba pabalik-balik na sa kulungan, mga patay-patay na yung nangyayari. Pagpatay na yung... Hindi, pagpatay na yung mga ginagawa nila. Yung ibang tropa ko. Pero sila pa rin yung parang kinuha ko mga kumparo ng anak ko. Na parang... Hindi naman ako namili eh. Kaya nga 30 yung ninong ng anak ko eh. Tropa is tropa, no? Yun, natutulong-tulungan ko lang sila minsan. Minsan lang naman. Pero hindi naman pwedeng lagi eh. Ang hirap din kasi na i-commit mo yung sarili mo sa isang bagay na alam mong may anak ka na eh. Oo. Hindi na pwede yun. Hindi na pwede yung ganun. Hindi na pwede yung gangster-gangster. Hindi, ang galing din nun. Kasi may connection din kasi siya sa kung paano ka na mag-isip na yun. Kasi naranasan mo yun eh. May factor talaga yung pinanggalingan mo eh. Kung ano yung nangyari sa'yo nung... Kasi maoy talaga ako dati. Talagang maoy. Literal na maoy. Nakikita ko ni Georgian eh. Talagang dati pa si Georgian buntot sa buhay ko eh. Nakikita ko ni Georgian. Ang laki ng kaaway ko. Kilik-kilik ko. Gano'n. Nasa kalsada ako. Sabi ng Georgian, oh, ba't tinahanap mo yung tropa ko? Sabi, tangina, ito nangungursunada eh. So... Ilang beses na ako parang lagi parang kahit sa Maynila, Mindoro, ilang beses ako sinagip ni Georgian na parang yung mga panahon wala na ako. Si Georgian lang sumasagip sa akin lagi. Galing, no? Pero at least, shit, yung pinagdaanan mong yun na tuwid mo pa rin eh, kahit papaano, di ba? Experience talaga. Yung sa... Kaya hanggang ngayon... Pre, yung sa nanay mo pa lang, di ko matanggap eh. Parang... hindi ko kayang... Hindi, ano yun eh. Parang, salamat din ako, naranasan ko yun. Kasi kung hindi nyo naranasan, hindi siguro ako takot ngayon. Kaya nga hanggang ngayon, parang naano ako eh. Pag nakikita ko yung sarili ko nasa Dubai, yung parang na-amaze ako. Sabi, putang ina, nandito ba talaga ako? Paano mo na diretso yung, direction mo sa buhay? Kumbaga, paano mo Nagkaroon ako ng takot sa Diyos eh. Tapos parang takot yung na mangyari uli sa akin yung lahat ng yun. Tapos takot din talaga sa Diyos. Diyos talaga. Number 1. Yung takot ko. Kahit nga sa bago matulog ako, takot ako eh. Hindi pwedeng hindi ako magsosorry. Kasi baka, hindi pwedeng hindi ako magsosorry sa lahat ng kasalanan ko. Kasi baka mamaya, patay na ako bukas. Hindi ko na sorry, di impyerno ako. Tangina mo, comedy pa rin eh. Ganun yun eh. Sabi, magsosorry ka lang eh. O magpatawad ng Diyos eh. Tama naman. So, ayan kasi para sa akin, newbie ka sa Dubai, pero putsang galing ng parang pagkarating mo dito, pasok ka agad eh. Although meron kang ganyan dito sa Dubai, medyo wala ka masyadong kliyente nung una. Pero ngayon, di ba, at least, ang layo ng narating mo pa rin kahit papaano. Itataas ka pa rin eh. Diba? Nandun ka pa rin. Pag nagpapakumbaba ka, tataas ka talaga eh. Ganun, parang ganun eh. Bago ka dumating dito, wala kang pangarap, di ba? Wala talaga, wala. Ngayon, may pangarap ka ba? Ano? Gusto ko na magkabahay. Bahay din. Saan? Sa Pilipinas pa rin. Pilipinas pa rin. Gusto ko na dati pinipili talaga ako ng Georgian eh. Kumuha ka ng bahay. Ang kinuha ko sasakyan eh. Dead investment kasi ang sasakyan. Oo, walang niya talaga eh. Sabi ko, mas okay pa rin ng... Ilang beses ako pinilit ng Georgian, kumuha ka nitong bahay. Kaso takot ako eh. Takot ako sa obligasyon nun eh. Salit mo ang bahay, kinuha ko insurance. Kung mamatay ako, di parang may bahay na rin kayo. Okay. Life insurance. Oo, parang ganun yung kinuha ko. Anong ma-advise mo sa mga gustong magtato or sa mga taong napagdaanan yung napagdaanan mo? Pag-aralan mo lahat ng gusto mo. Halimbawa, gusto mo tong bagay na gusto mo magtato, pag-aralan mo. Hindi naman pwedeng ganun lang isang click na gusto ko magtato. Diba? At least, may pa rin, di ba? May hard work pa rin, di ba? May hard work pa rin. Nood talaga, nood. Yung mga reels, malaki kasi yung tulong nun eh. Yung mapapanood mong reels, yun, malaking tulong nun kung paano nila ginagawa yung mga video-video na yun. May memorize mo yun eh. Saka yung lagi mo nakikita sa mata mo. Pag nakikita mo, napapamiliarize mo yun eh. Hanggang sa makuha mo pag pinipicturean mo yung sarili mong tato. Sa sa part ng advertise, yung kung paano mo i-advertise yung sarili mo. At saka yun na rin, pakikisaman the best. Yun, tama. Sa mga taong nasa paligid mo. Pakikisama. At sa mga tumulong sa'yo. Yun lang talaga. Pakikisama kasi hindi ka naman dadalhin na isang tao dito. Ni Georgian, hindi rin mo dadalhin dito kung alam niyang ganun lang kung alam niya magtatarantado ako dito.
nagtiwala talaga siya sa'yo. Mm. Pinagkatiwalaan ka niya. Kaya, Yung ipahawak niya sa akin yung kuryente niya, ang laking tiwala na nun eh. Kasi tsaka wala siyang kinuhang cut sa'yo, di ba? Oo, nung una wala. Kasi gusto niya makabuelo kami lahat. Shit. Galing. Galing ng story mo. The best. So guys, sa mga may pinagdadaanan dyan, pakinggan nyo kung ano nangyari dito. At least ngayon, hindi man siya nakadaan or hindi pa nakatungtong sa gusto niyang puntahan, pero at least nandun na siya sa tamang direction. Malaking rin to, motivation. Hindi porket nangyayari sa iyo yan, titigil ka na. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede mag-stick na lang dun sa mga bagay na ganyan. Pwede ka pa rin umasenso kahit may nangyari sa yung ganyan. The best. Okay, thank you very much. Mr. Thank Bagro. you. Congratulations. God bless. And more blessings to come. Dapat, diretso mo lang. Diretso lang. Diretso lang. Ayusin mo ang buhay. Tapos, mag-invest ka na. Ngayon pa lang. Kasi, ako, nag-invest ako on the second year ko sa Dubai. Which is 2015. Tipin mo ano nangyayari doon. Laki na nun. Basta, kung ano man yung makuha mo, gawin mo sa kung saan ka mas lalo magiging. Huwag kang bibili ng waldas. I-invest mo yung pera mo. Yun ang aking advice sa'yo. Hindi pwede sapatos minsan-minsan. Minsan-minsan, okay lang. Regalo mo sa sarili mo. Huwag lang araw-araw. Okay? Thank you very much. Thank you. Guys, Bagro. Abes.